upang ipakilala si Kristo. Namatay siya sa krus sa kasalanan mo, kaibigan, pakinggan mo ito. Hangad namin ang kaligtasan mo. Kung sakaling maririnig mo ang mensaheng ito, huwag mo sanang patitigasin ang iyong puso, pagkat ito lang ang paraan ng iyong kaligtasan at ng iyong magkakamtan, ang buhay na walang hanggan. Kami ang Gospel Force ay narito upang ipakilala si Kristo. Namatay siya sa krus sa kasalanan mo, kaibigan, pakinggan mo ito. Hangad namin ang kaligtasan mo. Kami ang Gospel Force ay narito upang ipakilala si Kristo. Namatay siya sa krus sa kasalanan mo, kaibigan, pakinggan mo ito. Hangad namin ang kaligtasan mo. Hangad namin ang kaligtasan mo. Okay, sa liwat mayong aga naman sa aton tanan. Kaligtasan mo. Nagpasalamat naman kita sining aga sang iya naman nga paghatag sa aton liwat sang isagid ka matahom nga kaagahon. Kag nagpasalamat kita nga medyo nag-uroontat na diriya sa aton ang ulan. Kag makabatyag na kita iya sang matahom nga kaagahon. Thank you very much. Panginoon sa langit. Sa ato naman dira karon iya nga mga maukod nga tagpalamati sa ila mga transistor radio. Kag dira nga nagapahamtang sa ila tag sa kapanimalay. Mayong aga gid sa inyo tanan. Nagpasalamat naman kita sa kaayo sa Ginoo. Daghang nahisala. Kadiin sini nga aga maka popdanay naman kita pinaagi sini nga programa. Kani sa tanan nga mga members sa Bantayan B Fellowship Baptist Church, good morning. Nawala. Kag sa tanan nga mga malabutan sa aton nga tingog, maayong buntag diha mga kaigsunan diha sa Oriental. Diha sa Mabinay, no, nasakpan sa Mabinay, Bayawan, Bais, maayong buntag diha. Kaya maabot sad ni ato ang tingog diha sa part of Bais, part sa Mabinay, ug part sad sa Bayawan. Sa mga taga Manduao dira mayong aga, mayadayad nga aga. Dira sa may San Jose Tabligan family, labi na kita Tatay Curgonio, Tabligan mayong aga dira. Dira sa may Baras Dako, no? Sa kay Kagawad Saldi Hiraldino, mayong aga kag Mrs. Ruth Hiraldino, mayong aga dira. And also, good morning naman dira sa may Pinaginpinan sa kay nong Virgilio Ligada, may lang nga pagpamati. Ligada family. Kag subong man sa kay Sergio Sibio Malakapay, mayong aga dira kag Ramon Mamar, no? Mamar family, mayong aga dira sa inyo. Mag-aawit sa pagdaan. And also, good morning naman sa kay Mr. and Mrs. Florampog, nga nagapamati sa aton dira sa may Purukuno. Sa kay Ma'am Corazon Magtubo, no? Mayong aga man dira. Hoy sa kay Manay Vilma Pedriña, good morning. Kay nang Ginggeng dira mayong aga man, no? Nang Nikki Toledano, nung Nunik Toledano mayong aga gid. And also good morning man Hirarman family sa kay Joel kay Ma'am Jalin dira mayong aga, may porok size. Jutay lamang ang nagasubay. Kag subong man good morning man dira iya sa may Kamingawan, Payong, no? Sa Praba family. Kay naid na Praba dira. Nahisalaag ang
Sa kay Tay Carlos Praba, mayong aga. And also, good morning naman sa Lambo family. Dira sa may Purok Badyang Kamingawan. May landa nga aga sa inyo. May lang nga pagpamati. Dira. Good morning sa kay James Lambo. Huh? Hi, Pastor. Good morning. Good morning, man. Hello. Okay. Medyo manami kaga matahom na ang aga. Medyo masuro sa naaw na. Sabay pa nga makita ta na si Haring Adlaw, sining Adlaw. Good morning naman dira sa may Lambo, no? Lukutan sa mga nagapamati dira labi na gid kay Pastor B-Boy kag sa iya dira nga mga members dira, no? Good morning. Dira sa may Kanduni. Mauti good morning dira, no? Sa mga paggilisang Kanduni, na? May aga dira bation kita. Salamat gid sa inyo pagpamati. And also sa akon nga pinalangga nga asawa, no? Sa kay Mil Pipico Midis. Good morning, man. Samtang nagakatulog, nagapamati sa kuno. Niningdanan nga sipit wa ikaw di ko makaawi sa pagdahig sa Ginoo. And also good morning naman sa kay Jesus sa nalipat na ko. Nung Armando Yanan family dira sa may Manduaw. Good morning. Subong man sa kay Pastor John Tobianosa dira sa may Exodus Tabugon mayong aga sa kay Nong Puti, no? Ubiha. Dito iya sa may nasalayan ka sa kay Ma'am mayong aga gid sa inyo dira. wa ikaw di ko Also good morning naman Curtis family dira sa may Barangay Tabugon mayong aga dira, no? Kaya good morning man sa aton punong Barangay Manuel Antonigo Jr. Upod sa iya pito mga gawad diri iya sa may Barangay Bantayan. Good morning. And also good morning man sa aton pinalangga nga Mayor Benji Miranda sa siyudad sa Kabangkalan kag sa kay Vice Mayor upod man sa mga SP members. Good morning sa inyo tanan. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM nga nagapalayag gikan sa kabukiran sa Bantayan B, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang katuyuan sa Bantayan Community Radio amo ang pagpalapnag sa mayang balita sa aton Ginoong Hesukristo. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM. Mayo nga aga, habyan, welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdum sa pulong sa Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Upod sa inyo alagad sa kahanginan, Pastor Arnel Midis. Okay, sa liwat mayong aga kag welcome naman sa aton nga programa ang pagpanumdum sang pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Kag ini nga programa ginadulong gid sa inyo sang Bantayan B Fellowship Baptist Church nga namtang diri sa Proclito, Barangay Bantayan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Good morning sa kay Ma'am Arlene Joy Ambulo. Good morning Pastor, watching from Naik, Cavite. Magandang umaga po diyan. Now sining aga magabasa kita sa pulong sa Ginoo diri sa Psalm chapter 90 beginning verse number 10. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, "The days of our years are 80 years. Until, and if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away." Verse number 11, "Who knoweth the power of thine anger, even according to thy prayer, so is thy wrath." Verse number 12, "So teach us to number our days, that may we apply our heart unto wisdom." Ang Ginoo gid magpakamaayo sa iyang mga pulong nga aton ginbasa sinigid nga aga. Amay nga langit nun, Diyos nagamahanan, nagadayaw ka nagpasalamat kami sini nga aga. Kading Ginoo liwat makapamati naman kami sa mupulong, makapamalandong kami sa mupulong. Kag salamat Ginoo sang bag-o nga adlaw nga ginhatag nimo sa amon. Nga may bag-o naman kami Ginoo nga paglaom. Kag Lord nagapray kami, labi na gid sa mga naagyan niya sang bagyo. Nga sa ding Ginoo ara sila sa kabutlayan, ara sila Ginoo sa kasubok, kakapoy,
Kapay kami Ginoo nga imo pag-comfort sa ila kang pagimuno nimo Ginoo sa ila nga kinahanglanon. Ikaw Ginoo patigayon sini tanan. Kaya kabay pa Ginoo nga sini nga aga sa pagtuon sa pulong makatag ini kalig-on, kalipay sa amon Ginoo tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amo ang pangamuyo sinigid nga aga gamitan mo alagad ang ngalan ni Kristo Jesus nga amon Dios na sa maluwas. Amen. Okay, so sa liwat mayong aga kag suliton ko sa paghambal welcome gid no sa aton nga programa ang pagpanumdom sang pulong sa Dios sa matag adlaw sa aton nga kabuhi. Now sini nga aga ang aton paghambalan amo ginatawag living with a heart of wisdom. Now ginsulat diri sa Psalms, diri sa Psalms chapter 90 kun nimo lantawon nga ang pulong sa Ginoo nagapangayo sang kaalam. Or nga ang psalmist nagaayo gid sang kaalam. Amo nang aton karon nga pagatunan. So makita naton diri gali nga dinala sa kasulatan nga aton nga ginbasa. Life is short. Ang kabuhi gali malipot kag kun mo lang tawon hindi nimo masaligan. Amo na gali ang kabuhi diri no sa kalibutan. Hindi nimo masaligan. Kag si Moses nag-acknowledge gid sa sining dinalan sa kasulatan nga tuman kalipot sang kabuhi sang tao. Siling naton daw kalawig na gid no. Magidad ka abi 50 siling mo daw lawig-lawig ka na gid sining kalibutan. Ang kaisa makambal kita nga daw wala na kita sing kamatayon. Pero abyan ang question gali sining nga aga. Hindi kung daw ano kita kalawig nagkabuhi, kundi ang pamangkot gali sining nga aga kung paano kita nagkabuhi. Amo na gali ang dapat naton ni pamangkot kini nga aga sa aton nga kaugalingon. So mayari diri pipila ka mga bagay nga dapat kita magkabuhi nga may kaalam. Lagi pusuon nga may kaalam. So mayari diri pipila ka mga bagay nga dapat naton lantawon. Una, siling sang verse number 10 sa NIV nga translation. The days of our lives are 70 years. And if by reason of strength, they are 80 years. So, na makita gali naton the brevity of life. Magsiling ka brevity, malipot, manubo. Amo na galing kabuhi naton. So, ang psalmist nag-reminded una nga ang kabuhi gali naton malipot lang gid kaayo sini nga kalibutan. Pag edad gali kita tinta binaton lawig-lawig na hindi. Lipot-lipot gali na. So ang kabuhi naton kuno si tinta sa 10 sa Dios ang kabuhi naton si tinta kung makalabot kita o tinta bao ti pasalamat kita sa Ginoo. Pero ang ginatag sina hindi naman nakalipay kundi kasakit kasubo kagabutlay. Now nga gin-remind kita nga ang kabuhi malipot. Una, agod nga hindi naton pag-usikan ang tinion nga may ara kita. Hindi naton pag-uyangan. Karon abyan, kung may tinion pa ikaw sa pagbabatyag, may tinion pa ikaw sa pagsimba, simba na. Kung may tinion pa kita sa pagpalapit sa Ginoo, palapit na. Kung may tinion pa kita nga makalakat kita, magpalapit na sa simbahan. Kung may tinion pa kita nga makabati pa kita sa pagpamati sa pulong sa Diyos, pamati na. Hindi naton pag-usikan ang tagsa ka tinion kay nga malahalon ini. Abyan, kung nagaedad ikaw sang 15, next year, 16 na ikaw. Hindi mo na ito yung mapabalik ang edad mo nga 15. Amo na ka-importante sang tinion nga may ara kita. Time is gold. Kita mo sa mga negosyante, ang tinion wala niya ginausikan. Ang tagsa ka tinion, malahalon. Man may isa ka lektor ako nga nabatian, kapamati lang ako. Nanungod sa ginatawag fertilizer. Kabalo kamo ang sentro permis ang iya nga lektor amo nga agud hindi mausikan ang tinion. Amo na kaabyanan, amo na kaimportante sa aton nga time diri sa kalibutan, hindi gid naton pag-usikan. Kay hindi naton mapabalik. Ang nag-agi na. Hindi na ginaya naton mapabalik. Agud nga hindi naton mausikan, amo na nga tatag sa kapanahon nga gintagaan kita sa Ginoo sang opportunity, i-grab naton. Kung gintagaan ikaw, ako, kita
sa Ginoo nga makapati sa pulong sa Ginoo pamati pundo anay kag mapamati sa pulong sa Dios. Kung gitagaan ikaw sang Dios ang panahon nga makatrabaho, imo ang pinakamayo. Kung gitagaan ikaw sang Dios, sang tinion, agor nga mapabatyag mo pa kung daw ano kaimportante sang imo kabuhi ipabatyag na. Mga kabyanan, hindi pa gusiki ang panahon. Time is good. Gani abyan siningaga, kinarimayin kita, ang kabuhi naton lipot na. Ikadua, agod nga hindi naton mausikan ang kinaalam, ang ihibalo, ang abilidad nga ginhatag sang Dios sa aton. Isa damo kita abilidad, damo kita talent nga ginhatag sa Ginoo pero hindi naton magamit sa iya. Wala naton na paggamit sa iya, di naton na paggamit diri sa kalibutan. Amo nang masubo mga kabyanan, pero nalipat kita nga ang aton panahon, ang aton kabuhi tuman gid lamang kalipot. Tuman lang kalipot. Kanubo-nubo lang gid kayo. Sang ginhatag sa Ginoo sa aton diri sa kalibutan. Kaya biyang siningaga, ayhan madamo ikaw sang abilidad. Pero tubtob karon hindi magamit, hindi mapuslan. Kadumduma nga ang kabuhi lipot lang. May panahon pa ipaghamit na sa Ginoo. Palapit na sa Ginoo kag siling, Lord, gamita ako. Kaluyag nimo, kundi nimo ako gamiton sa akon nga talento. Amo na yan kanami mga kabyanan. Kaya nga ang kabuhi naton malipot lang. Hindi gid naton ini masaligan diri sa kalibutan. Kaya hindi lamang inaagod hindi naton mausikan aton panahon. Hindi lamang agod hindi naton mausikan ang aton mga abilidad. Agod hindi naton mausikan ang mga pagkabutang nga gintugyan sang Ginoo sa aton. Ari bala abyan, reality talk lang ni, no? Or realidad bala sang kabuhi naton. Ang masubo bala sa aton na kabuhi, kintagaan kita sa Ginoo sang source. Kaya kita kaalam, abilidad. That is why nakaangkon kita sa mga bagay ka mga butang ginpakamayo sang Ginoo sa aton. Pero ang masubo mga kabyanan, nalipat kita nga kabuhi naton lipot lang, wala naton nabalik sa Dios. Wala nato na paggamit sa Ginoo. Amo nang pinakamasubo, no? Kaya abi naton para sa aton amo nang pinakaimportante sa aton kabuhi. Kung nalipat kita sa naghatag sina sa aton. Iyo nagit kwarta. Bisan gamay lang na iaabyan, tungkol kay nagalin sa Ginoo, ibalik naton sa iya. Igamiton naton para sa iya. Kaya manamo pa nga mga bagay ka mga butang nga magamit ina para sa Ginoo. Ang una gidira kwarta eh. Ang kabuhi naton bala lipot lang. Agi lang diri sa kalibutan. Kaya na nga mga bagay hindi naton madala dito sa langit. Diri lang na yan sa kalibutan. Kaya mo na nga abyan nga sangtang may kaigayunan pakita nga magamit naton ina, gamiton naton para sa Ginoo. Kaya ina para sa kaymayaan kag kadungganan sang Dios. Amo na. So, living with a heart of wisdom kag nag-remind sa the brevity of life. Ikadua nga makita naton diri gyapon sa may verse number 10, siling niya, the days of our lives are 70 years and if by reason of strength they are 80, it is soon cut off and we fly away. Ikadua nga ginatudlo sa ato sa pulong sa Ginoo, not only the brevity of life but also the reality of death. Ang realidad sang kamatayon. Death is certain for all. No exemption. Wala niya sang ginapili nga ikaw kay magaranon ka hindi ka mapatay.
Ikaw kay maalam ka, hindi ka mapatay. Ikaw kay manggaranon ka, hindi ka mapatay. Ikaw kay damo ka kwarta, hindi ka mapatay. No. Ikaw kay pigado ka, hindi ka mapatay. No. No exemption. Wala ni siyang pinilian ang kamatayon. Nga, again, alana sing makaisa nga ang tao mapatay. No one can escape it. Kita tanan mapatay, hindi tada ka palagyo. The reality of death, amo na sa. But sing ganon nga ikaw gagako, maabot ang tion nga magaatubang kag maangkon naton ining ginatawag nga kamatayon. Now, karon kay ang kamatayon realidad sa aton kabuhi, ano ang dapat naton himuon? Live prepared, not presumptuous. Magakabuhi kita nga preparado kung mag-abot ang kamatayon. Amo nang preparahan naton. Amo na mga kabyanan, no? Sa aton subong panahon kami ara na kita mga death plan, no? Amo na. Damo nang gakwa sina. Okay gina, importante na. Pero ina nga preparasyon, physical lang ina. Diri lang na iya sa kalibutan. Ang nami abyan nga ipreparar naton sa aton nga kabuhi, amo ini ang kabuhi nga magaatubang sa Dios. So saling nga magakabuhi kita nga preparado, hindi nga nagahaom-haom nga buwas buhi pa ko, nga buwas okay pa ko, nga buwas maayo pa ko, hindi. Saling nga magakabuhi kita nga nagapreparar nga kag hindi saling nga pag hindi magpakataas-taason. Hindi magpabugal. Saling sampulong sa Dios, saling gani sa 2 Corinthians chapter 6, no? Verse number 2, saling niya, hindi padugaya ang kaluwasan kag ang paghinulsol mga kaabyanan. Saling sang 2 Corinthians chapter 6 verse number 2, ari balambal sa pulong sa Dios. Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Dios, ginapamatian ko ikaw sa hamutan nga tion. Ginbuligan ko ikaw sa adlaw sang kaluwasan. Magpamati kamo amo ini ang nahamutan nga tion. Karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Amo na abyan hindi naton pagpadugay-dugayon ang kaluwasan naton. Gaga-assume kita nga abi naton kay gahimo na kita sang maayo. Abi naton kay manami aton kabuhi nakaangkon na kita sang kaluwasan, no. Kinahanglan naton maginulsol. Kinahanglan naton mag-ako nga kita makasasala. Kinahanglan naton nga magtuo nga si Kristo Dios kag aton manuluwas kag batunon naton siya nga manuluwas sa aton kabuhi. Amo kinayabyan. Kaya nga ang kamatayon realidad. Maabot sa wala naton ginapaabot. Kaya abyan. Make sure nga ang aton kabuhi sini nga adlaw ara gid kay Kristo. Because siling niya, tomorrow is not promised nga buhi pa ta. Basta wala na nga promise nga buhi pa ta. Amo na nga make sure nga subong nga adlaw. Subong gid amo nang hambal sa Biblia, no? Siling sang 2 Corinthians chapter 6 verse number 2. Pamati kamo amo ini ang nahamutan nga tion karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Kaya biyan, basi ka pamati kasi ni nga aga. Pero hindi ka pa sigurado. Kag wala ka pa kilala kay Kristo, nga imo Dios, kag personal nga manulas. Kag wala mo pa sa ginbaton, nga imo manuluwas. Way ka pa nagsiling, Lord, makasasala ko. Nagahinulsol ako. Kag nagatuo ko nga ikaw ang Kristo, nga akong manuluwas. Abyan, kung wala mo pa naginimo, sining adlaw. Tumdumong takid, nga ang buwas, hindi na nagapasiguro nga buhi pata. Ano gani hambal sa Biblia? Diri sa Hebrews chapter 9 verse number 27, no? Aton basahon sa Ilonggo, kay mas maayo na nga Ilonggo nga mahangpan ginaton. Hebrews 9:27 siling niya, gintalana sa tag sa katao nga mapatay si makaisa kag sa tapos ini may pagahukman siya sang Dios. Pagahukman kita. Kaya biyan matubang kita sa Ginoo. Amo na nga preparahan gid naton ang kabuhi naton. We must be prepared. Samtang buhi pa ta. Hindi nga mapreparar kita kung wala na. No. Subong. Preparahan tagid ang kaluwasan. Preparahan tagid ang pagatubang sa Ginoo. Amo na nga karon nga adlaw. Tuuhi nga si Kristo Dios
kag bato na siya nga imo manluluwas. Ikaduha, not only live prepared not by presumptuous, no? Hindi nga magpabugal nga daw wala ka dumdum sa Ginoo, nga hindi magpabugal nga daw wala kilala sa Ginoo, nga daw hindi magpalapit sa Ginoo kay nga ang buwas hindi na naton siguro. Ikaduha, makita naton diri, prioritize eternal over temporal things. Prioritize eternal over temporal things. Nga amo gining dapat naton himuon. Nga siling niya material or material wealth, fame or kasikatan, positions, mga butang nga imo maangkon, akon maangkon, siling niya hindi nato ni madala sa langit. Siling sang Luke chapter 12 verse number 20 kag 21, siling niya diri, pero ang Dios nagsiling sa iya, buang-buang karon gid nga gabi mapatay ka. Di sino karon ang makapulo sining mga pagkabutang nga gintiga? Gintiga na mo para sa imo kaugalingon. Subong man sini ang negatibong simanggad para sa iya kaugalingon, pero hindi manggaranon sa tubangan sang Dios. Abyan tuod, no? Kaisa gina prioritize na nato ang aton nga obra. It's okay kinahanglan tagid ang obra. Kaya kung wala obra, di ta mabuhi. Kaya mo na ginakaon naton, kaya sa pagkaon. Pero dumdumon tagid, nga ina nga mga bugay, ginahatag na sang Diyos. Sa aton pa inaya, hindi na amo ang pinakauna sa aton kabuhi, kundi ang Diyos. Kaya nun tama na, manggaranon ta siniyang kalibutan, pagsiling ta nga mabakal ta sina, ara dayon. Pagsiling ta nga makagto sila kung ara dayon. Pagsiling ta kung ano ato nimon, ara dayon. Pero kung wala kita kay Kristo Jesus, arang hambal sang saling niya. Subong man sina ang nagatipon sing manggad para sa iya kaugalingon, pero hindi manggaranon sa atubangan sang Dios. Kung si ganun kung diri sa kalibutan, manggaranon ta, pero wala ta kay Kristo Jesus, wala gyapon. Wala gyapon. Pero bisan wala kita sina ang mga butang sini nga kalibutan, pero kung ara kita kay Kristo Jesus, amo nang pina kamayo. Amo nang matutuod nga kabuhi, mga kabyanan. Kaya nga, naangkon nimo si Kristo nga mo ang tagiya sang tanan sini nga kalibutan. The reality of death. Ang kamatayon maabot kidya sa aton. Amo na nga hindi naton pag-iubos aton kusog sa mga bagay nga hindi makahatag sa aton sang kasiguraduhan sa aton kabuhi. Unahagi apon ng Dios. Pangitahagi po ng Ginoo sa imong kabuhi. Invest more in our soul in God's kingdom than temporary gain. Invest. Amo na yung pinakamayo. Palapit sa Ginoo. Ang tanan itugyan sa Dios. Imo kabuhi, akon kabuhi, tanan itugyan naton sa Ginoo. Para sa iya. Kaya mo ini ang pinaka-importante sa ato na kabuhi. Temporaryo lang niya mga bagay sinikalibutan, mga pag-antos, temporaryo lang na. Mga malahalong nga butang, temporaryo lang na. Prioritize eternal over temporal things. Then ikatatlo, makita naton the reality of death, siling niya, value relationship while there is time. Sabihan, sining aga, sining adlaw. Ibabatdag sa imo asawa o kung imo bana nga palangga nimo siya. Ipakita ang pagka-importante sa ginatawag relasyon sa imo mahal sa kabuhi. Amo nang pinaka-importante kay mapatay man ta sining kalibutan. No, amo na blang kay isa masubo sa aton kun dito gani nga mapatay na dito kag mahibi-hibi ta. Sa masiling nga ini nami kaayo ni sang buhi pa, pero sang buhi pa way tayong ikambal nga I love you. Na tagay sang dako nga balor ang relasyon. Iti, ang kamatayon mag-aabot mo. Hindi nga permi lang pangakig, ha? Kung ano na lang ang ginambal, hindi. No? Samtang may panahon pa, tagaay sang dako nga balor. Ibabatsyag ang matutuod nga pagigugma. Ha? Ibabatsyag. Kaya nga, ang aton nga oras, ang aton nga tinion, ha? Kaya kamatayon, nag-aabot nga wala naton ginapaabot.
Amo na ka-importante, amo na kay ang kamatayon realidad na mapatay kita. Ikaw kag ako wala sang tao nga magabato diri. That is why ipakita ang matutuod nga pagpalangga kasiling niya pagpatawad. Amo na pinaka-importante, no? Nga before kita magtaliwan sa kalibutan, ikaw kag ako makapatawad. Abyan ang pagdumot, okay gitna. Kay siling mo insakto ka. Para sa imo okay na. Pero dumdumon tagid nga hindi na okay sa tubangan sang Dios. Hindi gina okay. Kag hindi gina malipay ang Ginoo. Gani magpatawad. Amo na pinakamayo. Forgiveness kay nga ikaw kag ako ginpatawad gani sang Dios. Ikaw kag ako ginpatawad sa Ginoo ti karon kita hindi kita kapatawad. Maano kita kung mag-abot ang kamatayon. Abiyan siningaga, reconcile. Pagbasag uli. Kay hindi sa tanan nga tion maayo ang aton ginabatyag. Hindi sa tanan nga tion buhi kita. Maabot kinang tion ang kamatayon. Kani siningaga sa mga nagapamati kara. Kung nagid sa sulod sa panimalay, basi wala ga maayo ang inyong relasyon sa isa kag isa. Dumdumon tagid nga ang kamatayon nagaabot nga wala natong ginapaabot. Basi kung na maginulsol kita, ulihin na. Kung pwede pa lang nga may tinion, magpasag-uli na. Magpasag-uli na. Value relationship while there is time. Kung walang kamatayon, nag-aabot nga wala naton ginapaabot. Pagkatapusan, kiling sa verse number 12, to teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ang psalmist nagapangayo sang kaalam sa Dios. Kahit yung edad 70 lang. Kasi sila niya, so teach us to number our days. Kaya ang kamatayo nagaabot. Niya tudloy kami sang kaalam. Kaya nga amo giniginaayo. Kahit ikabalo kita nga ang kabuhi naton lipot lang. Nga mo nang ginaayo sang psalmist. Agod nga hindi kita magtalang. Kag hindi kita magpalayo sa husto nga dalan nga amo ang Dios. Kung singanon agod nga magapabilin kita nga magakabuhi nga may kaalam nga iya sang Dios, kabuhi nga mapinuslanon para sa Ginoo. Hindi ang kabuhi nga wala sing pulos dira sa atubangan sang Dios. Agod nga ang tag sa katinion, ang tag sa kapanahon, hindi mausikan. Kung kaya nagkibalo kita, kung kaya may kaalam kita, sang Diyos. Kaya hindi lamang ina, ikadwa. Agod nga magapabilin kita sa tinutuyo sang Diyos. Ano ba lang tinutuyo sa Ginoo sa aton na? Ano ginang purpose sa Ginoo? Ngari, ikaw, ako, kita karon. At tinutuyo sa Ginoo agod nga ikaw kag ako maghimaya kag magdayaw sa iya, magsimba sa iya. Yan pamangkot abyan siningaga. Ang kabuhi tabala dayaw man sa Ginoo. Ang kabuhi tabala simba man sa Ginoo. Ang kabuhi tabala nagapadungog sa Ginoo. Ang kabuhi tabala nagasugid na nungod sa Ginoo. Basta wala. Amo na nga psalmist nagapangayo sang kaalam. So teach us to number our days. Kaya man kung hindi kita magpangayo sang kaalam sa Ginoo, aton kabuhi usikan lang ni naton. Pagustuhan lang ni naton, gamiton naton ni sa wala sing pulos. Magausoy kita sa dalan nga hindi matarong. Magakabuhi kita sa hindi tinutuyo sang Dios. Amo na nga kung may pinapakamanami nga pangayoon sa Ginoo mo ang kaalam. Kaya sang Dios. Kaya isang ginapangayo lang naton sa Ginoo. Amula na ang mayong lawas, kinahanglanon, wala kita kapangayo sa Ginoo Lord, tagay kami kaalam. Agod nga ngamon kabuhi, hindi magtalang. Agod ngamon kabuhi, magmangin mapinuslanon. Sira sa iba. Sabihan, siningaga. Living with a heart of wisdom. Remember the brevity of life. Remember the reality of death.
us wisdom from God. Why? Kaya ang kabuhi na ton, tuman kalipot. Ang kabuhi na ton, hindi na ton masaligan. Umalagi lang kita sa sining nga kalibutan. Kani abyan siningaga, ibilin ko. Siningaga. Life is short, death is short, but Christ is our hope. Si Kristo ang mga aton paglaom. Do not waste our time, our life, our strength. Whatever we have, hindi naton pag-usikan. Sini nga kalibutan. Tagaan naton sa dako nga balyo. Tagaan naton sa dako nga balon. Ay hindi kita sigurado ang aton nga buwan. Gani abyan siningaga kon mahimo pa lang. Nga himuon naton ang pinakamayo sa aton kabuhi siningadlaw para sa Ginoo. Himuon naton. Hindi na nato pagulaton pa ang buwas. Kay basi buwas. Ulihin. Hindi kita magsaad. Hindi kita maghambal. Kundi himuon naton ang pinakamaayo. Samtang may panahon, may tinion pa kita. Amo na, nga samtang may dalunggan pa kita pamati itudo ang pulong sa Dios. Samtang may mata pa kita basaha ang pulong sa Ginoo nga makakita. Nga samtang may tiil pa kita hindi magtataka sa pagpalapit sa pagsimba sa Ginoo. Katag sa kadomingo, katag sa kation, nga inugsimba naton sa Dios. Hindi magkataka. Kay ang aton kabuhi malipot gid lamang sini nga kalibutan. Yabiyan siningaga, hindi pa uli ang tanan. May panahon pa. Hinusuli ang imo mga sala. Uwi nga si Kristo Dios, kag bato na sa nga imo manluluwas sa sini nga aga. Kabisan ang aton kabuhi madula man, sigurado kita, ngara kita kay Kristo ito. Nga aton Dios kag manluluwas. Kabay pa biyan siningaga ang pulong sa Ginoo. Nakarimain sa akon sa imo sa aton tani. Amay nga langit noon madamo gid nga salamat sa imo pulong nga nag-remind naman sa amon siningaga. Kabayad to nga mga pulong magababilin sa amon tagipusoon. Kag amo amangin gabay, mangin giya sa matag adlaw. Nga tanan. Lord, una naman ikaw sining adlaw. Sa amon ang pagwa sa amon tag sa kapanimalay. Ipigi amon kabuhi. Tawag na sa din Ginoo, makahimaya kag makapadungog sa imo. Uligi kami Ginoo, nga hindi gid makapalayo sa imo. Uligi kami Ginoo nga mahimo namon ang imo tinutuyo sa amon kabuhi. Samtang buhi pa kami. Kag mahimo namon ang pinakamayo sa amon kabuhi para sa imo kahimayaan. Kani salamat gid Lord sining aga. Himaya kadungganan balik namon sa imo kaayo kagatutong sa amon kabuhi. Mapangamoy sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Happy birthday sa tanan nga nag-birthday sinigid nga adlaw. Kag belated happy birthday sa tanan nga nag-birthday kagapon. In advance happy birthday sa mga birthday pabuas. Ang ginugid magapakamayo sa inyo. Happy birthday. God bless you. happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy. Okay, so sa liwat mayong aga kag madamo naman nga salamat sa inyo nga pag-upod kag pagpakig-upod sa aton. Kag hindi gali malipat no, please subscribe sa aton nga YouTube channel Arnel Midis ha.
please subscribe. Agad nga dira ninyo makita man ang ining nga live sa tagsa kadlaw sa programa sa aton diri ang ministry. So, sa tanan naton nga mga viewers, followers, please subscribe sa aton nga YouTube channel, Arnel Media. So, good morning sa kay James Lambo. Amen gid pastor. Salamat sa mga pulong nga nag-remind sa among sa tagsa kaaga. Mga kabuhi, God bless you pastor. Salamat man, no? Good morning gid dira sa inyo. Ma'am Rod Baroy Bangay. Good morning pastor. Salamat sa mga pulong sa Ginoo nga nag-remind sa tagsa ka mga tumulo nga magakabuhi kita nga may Kristo. Yes, amen. Nang Lucy Boris Villarusa, good morning pastor. Good morning. Thank you so much for watching. Hazel Joy de los Reyes, mayong aga pastor. Good morning kid. Thank you so much for watching. Amerna Quintanilla Cabaliro, good morning pastor. Good morning. Kag Rosalia Samoldi, good morning pastor. Good morning. Thank you so much for watching nang. God bless. Kag Lia Gonzaga, good morning pastor. Good morning man. Thank you so much for watching. Antonio Roslin, good morning pastor. God bless. Good morning kid. Arlene Joy Ambulo, good morning pastor, watching from Naik, Cavite. Keep safe always dira, no? And Biboy Donman, good morning pastor, good morning. Okay, gapangapin na da. Hi pastor, good morning. Thank you so much. Kaga sa kay Pastor Hiadaw si Cago Jr. Good morning gid no dira sa may Tanawan. Thank you so much for watching. Praying gid pastor. Matikayon gid ang ginapangamuyo anak. Kaga Rachel Digit no, mayong aga dira sa may Kandagap. Toto Bienvenido Digit, mayong aga gid. Lida Amakna, mayong aga man. Dira sa may Barangay Urong. Kaga sa kay Pastor Arsenio Castel dira sa may Inapoy, mayong aga man no. Thank you so much for watching. Kaga sa kay Pastor Beats Alfonso Bibito dito iya sa may Galicia. Good morning gate no. Thank you so much. Kag Rachel Digit no. Good morning pastor. God bless. Good morning man. Kamusta na? Long time no see no. Nagila nga. Tungod na sang kasakuon, mga bisan lapit di kaya pamakintanay no. Mo ginang tao. Good morning sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton siningaga labi na gid diri sa aton nga purok no, sa may purok dito. Gustilo family, Kaulan family, dara iya sa may ubos no, may aga dara sa inyo sa kay Alex Quilio, kay Jing Quilio, may aga man kapamati ni sa aton mo no. Sa kay Lasabit, may aga man dira. Salvation family, may aga man. Kag subong man sa iban pa nga nagapamati sa aton kag naga-view. Good morning gate no. Dira sa may San Jose sa kay Pastor Roy Kalumag, good morning man. Kag sa iban pa dira Kalumag family, Alegria family, kapamati da sa aton Kagod family, good morning. Diri man sa may Bantayan, sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton, dito na kamo may isa. Pero salamat gid nga nagaupod ka nagapamati kamo sa aton no. So sa liwat, please subscribe sa aton nga channel YouTube Arnel Media. Salamat gid. Kag Pastor Jude Braba, good morning. Thank you so much. Pastor Jennifer Arnibal, Pastor Johnny Dayuno, good morning. Pastor Pit Itabag, mayong aga. Kag Pastor Jubin Palay de Lucanog, dira sa may Tugis, good morning gid. Inyo kumbos nga lagad sa kaginan. Pastor Arnel Media sa Bantayan Fellowship Baptist Church. Good morning. Kita-kits kita sa Monday. The same hour, the same station. God bless sa aton tanan. Tabligan family, good morning. Dira sa may San Jose. Layo apan Naibalo sa Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM.